Eto kasi, ako, mahal na mahal nyo to. Pinauwi niya ako eh. Pinauwi ako nito eh, papansin. Nananahimik ako eh. Sa PTSD ako na. Yes, sir. Sino ang nag-push sa'yo mag-audition for Drag Race? At saka, what season did you audition? Parang na-feel ko na hindi ako karapat-dapat sa season 1. Kasi, yun nga, yung parang biglang nung time na yun wala yung mama ko. Sobrang iconic natin eh. Oo. Alam mo yan, te. Tsaka iba. Ganun kami ka-iconic, oh my God. Sino mo na nakaw ko? Nakaw po! Wow. It's me, John Padaliaga, and welcome back to my channel! Pagod ah. Hi mga bags! Andito na naman ako para magbigay ng ngiti sa inyong mga labi. And for today's video, I'm so excited again because kakabura ko lang ng makeup ko. Next content, go! Kaya pa to! Anyways, we are back here on our new episode, which is gonna be for Back and Beat, which is we're going to have a beat and we're gonna go back to the journey of Drag Race Philippines with one of our contestants there. Eto kasi, ako, mahal na mahal nyo to. Pinauwi niya ako eh. Pinauwi ako nito eh, papansin. Nananahimik ako eh. Charis. But now sa shailing. Anyways, ayan, mga Bex, let's all welcome Bowser! Yes! Oh my God, I'm so sorry. Hello po everyone. Ako to si Mayona Joy, ha? Ayan, sa PTSD ako na. Yes, sir. Ayan, Popstar Bench, ayan, dahil today, dito ako sa channel ko, at ang ginagawa namin dito ay, habang bumabalik tayo sa mga journey natin sa loob, kailangan tinatransform mo naman ako sa mga isang iconic look. And one of the iconic looks, syempre, na i-request ng mga to, Sarah G, Sarah G, Sarah G. Sarah Dut. Hindi naman. Kaya naman, tama na mga chika-chika, let's go ahead at mag-tengkay na tayo. Go, let's go. And we're back! Paano ka ba nagsisimula Oo, kasi ako, inuuna kong gamitin itong moisturizer. Amin na moisturizer. Oo. Kaya pala bilat-bilat. Oo, ganun ang atake ko kasi ako kapag nag-makeup ako, balat-balatan lang. Kasi Tsaka ang ganda ng skin niya. Yes, ayoko ng Makeup yung niya. makapal na ponda, as in, kasi sa Pikas, kapag picture-picture. Wala ka pala. Oo, ayun nga, kapag may flash yung picture, talagang pugot ulo, mama. Tsaka, ayun natin ng ganun, tapos white face malala. Kahit sa personal, pugot ulo. Tsaka, Huwag ganyan ka, Yudi! aswang kasi yung si Baklas. Ni-play natin sa festival mo. Festival! Oh, anyways, let's not go to Drag Race first, but I wanna know your drag journey. Ayan. Sino ang nagtulak sa'yo mag-drag? Na-inspire ako kay Lady Gaga actually kasi sa sobrang obsessed ko sa kanya nung Lady Gaga fan yes! ka din. Parehas tayo, Little Monsters, alam mo yan. Totoo Oo, JP Gaga nga ito eh. Ako nga dati binansagan Baby Gaga. Wow! So sobrang obsessed ko sa kanya. Ayun, ginagaya ko talaga siya. Dahil sa kanya nag-start ako mag-makeup. Nung una ako nakapanood ng drag sa Mandaluyong, parang variety show siya sa Mandaluyong every Christmas, every Fairmas. Doon ko unang napanood sila Precious, si Bernie, si Eken, sila Budeng, sila Mama Eva. Ayan, sila yung una ko napanood. Talagang draga-draga sila doon. Bata pa wala niya talaga! Yes! Talagang bagas ako ng heart. Tapos ayun. Tapos nagli-Lady Gaga din sila. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging kagaya nila. Okay. Tapos napapanood ko rin that time sa YouTube si Gagita. Di ba naging YouTube sensation yan dahil sa mga parodies niya. So ayun, nag-reach out ako sa kanya na Siya yung yes, baka sa telephone ka. true. So ayun, one time nag-post siya sa Facebook na naghahanap siya ng mga tatao sa music video niya. Parang
Meridanite ata yun ni Lady Gaga. Oh, nag-carry ka doon? Yes! Ay, naku! Diyos ko! Tsaka na itsura ko doon. Wag din ang panoorin. My God! Tapos ayun, nag-reach out ako sa kanya. Tapos ayun. So Lady Simula, Gaga no? yung drag mom? Yes. Yes. Siya yung drag mom. Okay. Siya yung una kong drag mom. Tapos since then, syempre rumaraket din siya sa mga bars. So ako yung naging dancer niya. Isa ako sa mga dancers. Nagsisimula dyan ng mga drag. Yes. As you're getting interested in drag, when did you start like transitioning? Nag-start ako mag-transition nung parang 16. Nung nakakapag-provide na ako sa sarili ko. Nung nakapasok na ako ng OBAR. Hindi ka na nakakaabala. Oo. Actually, nung dancer pa lang ako, nag-try na ako mag-pills. Nag-Mary ako, doon ako nag-umpisang magkalaman-laman. Tsaka laps. Yes. Pero Tapos nagkabukol-bukol na ako doon. Pero hindi pa ako magbabrano. Nagkaganyan din ako. Meron ba? masakit Yung kapag buhok ko nun siya. undercut, tapos may highlights ako dito na blonde. Saan ka unang nag-perform? Sa Palawan Tourist ko, boss. Sinama ka ba ni Gagita? Oo, nung una. Kasi nagkaroon ng pa-audition dun eh. Kasi So, ganun lagi, di ba? Sinasama ka ng drag mom? yes. Pero nung mga nung parang naging regular na kami. So ayun, dalawang biyahe ng jeep lang naman. Sa Palawan? Cubao. Palawan 2, Cubao. 2, okay, Yes. okay. Ang nakasama ko doon, sila Gorgeous Dawn, si Electrifying Amanda, si Corazon! Nakasama ko yan doon. Diyos ko, tinuturuan pa niya ako mag-tuck. Wow. Like, ang bibilin daw na panty is yung panty ng bata. Para daw kapag sobrang sikip. Hapit, totoo na. Oo, kapag sinuot mo, sobrang hapit. Tapos kapag ginanon mo yung Mabilis lang. yung nota mo, talagang pakak na pakak mo ka daw, talagang poke, gano'n. So, kailan ka naman pumasok like sa O-Bar? Nirecruit ako ni Mama Eva kasi nga, kinuha niya kami. Isa ko bang kasama na nagda-drag din na sumayaw sa parang pabonggahan sa Mandaluyong. Ayun, after ng rehearsal namin doon, mamaya mag-audition set ka sa O-Bar. So, nag-audition na ako and then ayun na. Ang bilis. Wednesday Bilis yun. niya kausap. Yes, gano'n. Ganun kasi talaga kapag passionate ka sa isang bagay. Mhm. Alam, aasikasuhin mo yan agad. Start ka na mag-Sara o hindi mo pa kinakarir si Sara? Hindi pa. Parang hindi ko pa nakikita yung sarili ko nun as Sarah G. So, O-Bar ka na, hindi ka pa nag-Sara G, no? Actually, tinry na nila dati nung sa pito ko kasi nga kamukhang-kamukha ko daw si Sarah G look alike nung bagets ako. As in, lagi ako napagkakamalan siya. Oh my gosh, kamukha mo si Nick Nock, ganyan, channeling. Si Nick Nock, which is the first Sara G. Sarah Geronimo impersonator. Oh. Pero ba't ka muna paus? Oo, paus ako. Okay. Pasensya ka naman. Nalunok ko Birthday kasi niya kagabi. Oo. Nalunok ko kasi si Mateo, kaya ganyan napaus tayo. Okay, so let's go back naman sa paano nagsimula ang tala? Kasi ikaw nga ang Tala ng sangkabaklaan! Yeah! So, ayun na nga, na-perform ko ng ikot-ikot, kilometro. Ay, ito lang yung piyesa ko na Sarah G doon. So, ayun, paulit-ulit ko siya nilalabas sa stage. Tapos, nung dumating na yung Tala, 2016 yun. So, gagawin ko to agad. Wala. Para may bagong pasabog. So, ayun na. Alam mo, pumupunta kami sa O-Bar just to watch Tala. Totoo Talaga yan! ba? Oo. Tapos yung pinsan ko, obsessed siya. Sabi niya, pucha, sige na mag-O-Bar tayo. Yung una natin pupunta ang club kasi gusto ko talaga makita. Gago, gusto ko rin makita. Kung dahil sa para makita rin sa taas. Oo. Gago. Yung nag-viral siya, anong reaction mo? Like, nakita mo ba siya agad? O sinabihan ka na ng mga kapag viral ko sa Tala mo? Ganun. Actually, hindi ko talaga alam nung una na napag-uusapan na pala siya sa Twitter, sa FB, kung yung viral yun. 2019 na to super na siya, parang putok na kumalat na sa ibang bansa. Tapos ayun, hindi ko talaga alam, talagang nagdedebate pa sila kung sino talaga nagpasikat ng Tala. Totoo And naman. then chinek ko yung Twitter, sabi ko, grabe naman. Pero, nung sumisikat ka na Sarah G, ano ka ba nun? Idol mo na ba talaga si Sarah G? Oo Or naman. nagsisimula ka ng... Kasi nagsimula kang idol si Gaga, di ba? Oo, mas obsessed ako sa kanya. Pero si Sarah kasi, bata pa lang ako, napakikinggan ko na talaga siya. Ay, Parang totoo. na-love ko na siya, and then naging obsessed na rin ako sa kanya. Lahat And ng then, concert, di ba napanood? yes, as in, hanggang sa kabisado ko lahat ng galaw niya. Kasi sa totoo lang, if you guys want like ma-impersonate ang Lodi mo, alam mo, nanood kayo ng mga concert nila. Ayan, punta naman tayo sa Drag Race. Sino ang nag-push sa'yo
mag-audition for Drag Race? Tsaka, what season did you audition? Actually, di ba dumating ang Drag Race, parang pandemic pa, meron pa. Parang kakatapos pa lang ng pandemic, dumating True, siya. true. Nung una, gusto kong sumali. As in, syempre, nandito na yung RuPaul's, bakit hindi ka pa sasali? True. Na-excite ako ng bongga, as in, na-overwhelm ako. Oh my God, si RuPaul, ganyan. Si RuPaul yung nag-announce, OMG, ganyan, Channeline. Nandito na si RuPaul. Kaya siguro ako hindi pinag-audition nung parang na-feel ko na hindi ako karapat-dapat sa season 1. Kasi, ayun nga, yung parang biglang nung time na yun, wala yung mama ko. Baka inano na sa akin ni Lord yun na feeling ko, kaya hindi siguro ako masali kasi ayun nga, may mga ganitong nangyayari. Nagka-cervical cancer yung nanay ko, and then ayun, parang 2 weeks lang nata yung tinagal ng mama ko sa ospital. Like, nagkaroon na siya ng complication. Anong bilis? Yes, parang advanced stage ng cervical cancer. Ang hirap ng buhay nun, as in, wala akong trabaho. Hindi sapat yung kinikita ako sa pagla-live. And then, nahinto pa ako lang sa pagla-live kasi nga hospital yung mama ko. Parang ako yung nagsugod kasi sa kanya. Kami ng dalawa ng boyfriend ko. Then, ayun, parang pinakatulong ko na lang nun sa mama ko noon that time. Kasi nag-reach out ako sa Facebook. Marami naman nagbigay, maraming tumulong. Even Sarah Geronimo, ayan, isa yan sa mga pinagpapasalamat ko kay Sarah Geronimo and kay Mateo at saka sa Team Popsters. Mga Popsters na nakarating kay Sarah Geronimo yung sulat namin, nakahingi kami ng tulong sa kanya and sobrang pinagpapasalamat ko yun. And nalaman pa ng mama ko yun bago pa siya mawala. Ayun yung pinakahuling ngiti na nakita ko kay mama nung binanggit ko na tinulungan siya sa akin. Pero ngayon okay naman na ako. Parang eto, nung pagsali ko naman sa Drag Race, parang inaalay ko to sa kanya. Ako magtutuloy ng mga pinapangarap naming dalawa. Diba? Thank you. Papansin naman. Sorry, pero baka kasi ang dahilan niya, kaya hindi ka rin naka S1 and S2 kasi nga S3 ka with us. Baka ayun talaga. Saka, baka kaya nilagay ako sa season 3 kasi nga sobrang iconic natin eh. Alam mo yan, te. Tsaka iba. Ganun kami ka-iconic, oh my God. Sino muna nakaw ko? Nagaw pa! Wow. And you have long-term boyfriend, di ba? So gano'n na kayo katagal ni Joes? Magpa 5 years na kami. Hey, 5 years. So how did that affect anything sa ano nyo while papasok ka? Kasi, di ba, matagal ka niyang hindi makikita, ganyan. Nung una, syempre nalulungkot siya. Totoo. Oo, nakakalungkot naman talaga. Kasi sanay kami, alam mo ba, hindi nga kami makatulog nang hindi kami magkasama. Kasi hindi siya makatulog Really? pag wala ako. Ako din, hindi rin ako makakatulog. Kasi parang may kulang. Oo, gano'n. Gano'n yung feels. So, ayun, nung paglabas ko sa Drag Race, talagang nakita ko yung mga messages niyo. Na, ay, ang dami, wow. Tapos, As in, parang siya lumabas sa kami. diary. Nagda-diary siya sa sa messenger. Lumabas kami. Ano, nagmamadaling umuwi? Wow. Oo, kasi Siya nga, yung uwi. pag uwi ko, may pa-welcome home. Ah! Smart. Ito mga balloons ko. Siyempre, ang ginawa ko, Inupuan agad. yes, baby, upan kita. Ganun. So ayun, Mima, mag-eyeshadow naman tayo. Anong mga eyeshadow nito ni... Siyempre, very demure lang, atake. Very Mrs. ganon. Mrs. na ngayon kasi Mrs. SG na siya eh, ganyan. Bilang nag-asawa na ngayon si Ate Sarah, ganyan. Kayo ba ng Koy mo, may bala kayo ng ganyan? Pakasal ng Monday. Oo naman, di ba baby? Nandito siya ngayon dyan, upuan ko yan later, te. So, Bakit why not, ilang diba? anak ang bet mo? Like, naku, Magkakaanak nga lang ako. Why not, 85? diba? Mga 42 naman. 40. So, Oo. half. Naging close kami dahil sobrang kalug na dahil. Kasi, ano natin? Ganyan, Jenny. Loka ako ah. Naloka ata siya. Ano?
Laro-laro! Laro-laro Content. ka personal. Relate Pero ko una, lang. nung tatahimik siya ng mga first episode, second episode, nung tatahimik pa siya. Ikaw muna, bakit sa first episode? Naloka ako. Kung alam nyo lang. Working! Loka ako ah. Okay, now na ginagawa mo na yung makeup ko, since nakaabot ka nga ng twinning, nahirapan ka ba sa challenge ng makeup challenge ng twinning? Actually, oo, kasi hindi talaga ako sanay mag-makeup sa iba. True. Oo, like, carry ko sa isang mata. So like, kapag kasi ako natuturo ako sa mga baby drag, ayan, make-upan kita ha. O yan, may make-upan, perfect dito. Tapos gagawin ko na, gayahin mo yan sa kabila. Laro. Gawin mo yan ha. Dapat ganito ka mag-check eye. Perfect check eye. O ikaw naman sa kabila. Ganun ako magturo mag-makeup in fairness. Naka-experience sa akin yan si Turing. Si Tori. Oo. Balikan natin yung ano natin, yung ating Maxi Challenge, which is nag-partner tayo for hosting! Oo. Ayan. Nag-enjoy ka ba doon? Oo, super. Alam mo yan. Kasi medyo hindi nila ginibe yung mga explanation natin. Teres, Ay, teres. Alam ko, pero syempre, proud ako dun sa ginawa natin. Oo, proud alam ko, mo, gago. Kasi diba, alam mo yan nung una, talagang dami kong nasulat na everything, di ba? Talagang pak. Dire-diretso yung utak ko noon. Ganito yung gagawin natin. So ikaw, mahilig ka mag-daddy! So syempre ako popstar bench. Talagyan natin yung parang pop. Tapos sexy. Ibig sabihin ng pop yung, ganyan. Ipapop na. So, pop daddy! Hindi ako ganun kagaling magsalita ng maayos. Basta hindi talaga ako ganun kagaling magsalita. Kaya ako kinakabahan kasi hindi talaga ako host, ganyan. So, performer lang talaga ako. So, ayun, yun na, nakita ko na si Melay, sabi ko, ay, alam ko na gagawin ko dito. Na-GB ako kay Mama. Lalaruin. Iba yung energy niya. So, ginawa namin, nilaro namin si Mama. Tsaka sobrang proud ako doon. Sobrang proud ako doon sa challenge na yun. Ako super proud din ako doon, pero mas proud ako sa'yo. Thank Oh. you. Kasi siya yung ngayon ko lang nakita siya ng ganun siya. iba siya na. Running, di ba? Game si Bading na parang. In-game. So ayan, we're almost done. Parang slight nakikita ko naman siya sa isa dito yung mata. So, magli-lip chook na tayo. Ano ang pinaka parang tumatak na natutunan mo sa Drag Race na ngayon ini-imply mo na sa buhay mo? Marami actually. Ngayon, mas natuto akong about myself. Na natuto ko kung paano improve yung sarili ko. And syempre, challenge na rin yun sa akin kasi ang totoong challenge ng Drag Race is yung paglabas mo, di ba? Like ngayon, yun yung workout natin ngayon. And happy ako sa naging journey ko doon. And mga natutunan ko na imply ko, like, kaya yung pag-hosting, yung kasama sa tao, at saka na-humble din ako ng bongga. Yung alam mo yung humble ka na, mas naging humble ka pa. And sobrang na-appreciate ko yung mga tao yung nagsusupport sa akin ngayon. Eto, may tanong ako. Kung mag-retire si Mama Pao for hosting Drag Race Philippines, and kailangan mamili sa queens na nanalo or nag-exist sa Drag Race Philippines, sino yung para feeling mo, ay, Pwede. gigib ko to kay Ken? Ay, give ko to kay kay Precious, syempre. Oo, give ko sa kanya yung para kapag nandoon si Precious, parang si Mama Pao pa din. Pero deserve talaga ni Precious kasi And there you go, ayan. O, diba? Husay. Oo. Konting na lang, Oo. wiggle. And then, Oo. Pasensya ka naman pero Bakit? malapit naman na din. Hindi ba Oo. kayo tapos? In fairness naman kasi, ang lit ng face mo, tsaka face card ka talaga. So, ang gagawin natin is, transform na niya ako sa Sarah. Kaya naman tama yung mga Yes. chika-chika.
And there you go mga Bex. Oh, pasabog. Yeah. Sinara niya tayo, te. Sarafied. Yeah. Nasarafied tayo. Oo. Bilang pa 150, 1.5 natin. Pag ang mga queens from season 1 to 3, ang drag, bibigyan natin ng 150 or 1.5. Simulan natin kay Brigiding. Ano yan? 500. 500. Eme lang. Plus 1K syempre. Plus 1K. 1K. Syempre sister ko yan. And sobrang glamorous. Outfit. Talagang umaura. Talagang pak na Pag ang drag. carry lang kasi James Reid eh. James Reid Lalaki no. daw niya eh. Pero hindi ko give. Ko fantasy ko yun si James Reid. Fantasy niya James Reid. Wow! Next naman natin. Nayoyanig ka ba? Tiny Ay, Tiny Deluxe. Out of Out of drag. 800. 800. Hinap pa niya. Oo, 800 lang. 800 lang. Oo, kasi matakaw si bakla. Eh, Next, Matilda. 1.5. 1.5. Oo, kasi si bakla best. True, totoo. In fairness. Oh, Marina Summers. Marina, ay, 1.5. UK versus the world dyan. Oh, versus. 150 or 1.5 out of drag. 1.5, give ko kay versus. Mukhang mamahalin. May amoy lang talaga dito. Oo, yung bunga nga lang talaga. Hindi ko bet. Okay, Verushka level. Berushka levels! 700. 700. Bakit hindi nakapapin? Kasi hindi ko pa naman siya ganun kakilala out of drag and never ko rin naman siya na-meet out of drag. Na-meet ko lang siya one time sa premiere ng season 2. Okay, pinaka-last, syempre, Precious Paula Nicole. Ay, 1.5 yan, Boss Rodolfo yan eh. Alam ni Oo, Boss Rodolfo yan eh. Rodolfo! Oo, ang sarap niyan, pogi. Yes, gumagano pa yan, oo. Boss Rodolfo. Thank you, Benji. Thank you. Ayan, ingat ka lagi. Ayan, thank you so much sa time mo. And syempre, please invite them sa iyong mga social media. Ayan, follow niyo po ako sa aking social media platforms, X, IG, Facebook, TikTok, Popstar Bench po. Opo, Popstar Bench po. OnlyFans yung mga pinagbibidyo yung dalawa. Ha? Hala! Wala ganun! Wala, ulit Telegram simula Oo. sa And syempre, manood, subaybayan niyo po ang Drag Race Eh, Philippines. And sana po yes. supportahan niyo po kaming lahat na season 3 queens Yes. sa journey namin sa Drag Race. And ayun po, ayun lang po yung hinihiling ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Ayan, okay. Pag binigyan ka ng chance ng All-Stars, are you gonna go for this time? Of course, I'm gonna go All-Stars. Ayan. I think I deserve it. Oh, super naman talaga. Ayan, there you go mga Bex. Thank you so much for watching. I really hope you guys had fun with this video. And if you guys really had fun with this video, don't forget to give me thumbs up. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Subscribe, yes! And para naman sa mga Bex natin dyan na lagi gustong updated, please don't forget to hit the notification bell button right there para sa tuwing upload ko. You guys are updated. And once again, thank you so much mga Bex, and I'll see you on my next one. Bye! Bye! Oy! Pop! Daddy! 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you.